Bulilyaso, bulilyaso, magkabulilyaso. Ito ang na magagamit para sabihin kung ano na ngayon ang mga taong lahat sila ay nagtatanggi na nakatanggap ng pera mula sa mga ex-marines at saka ex-army, saka mga pulis. Grabe, grabe! Kahit anong tanggi mo, Mr. Trillanes, alam ang bahay mo, alam kung saan sa bahay mo dineliver. Ganon din po kay Stella Marikimbo. Ganon din po kay Leila de Lima. Ganon din kay Flavi, Father Flavi Villanueva. Sampa-sampa pa kayo ng kaso laban sa Marines sa gitna ninyo. At yung mga Marines, hindi po nagsisinungaling ang Marines. Marine. Once a Marine is always a Marine. Marine never dies. Ito, kaya na. Tunghayan natin ang interview. Sinasabi, siya ang nagdadala, isa sa nagdadala ng pera sa bahay ni Trillanes. At alam niya, kahit nakapikit ang mata niya, alam niya kung gaano niya kakilala ang bahay ni Trillanes. Magandang gabi, Britney Spears. O, Kainso, alam na alam kung saan ang bahay ni Trillanes. Bad. Christian Isguera. Ronald Llamas. Sino pa? Si Ma'am Hides. Si Sheila Magno. Dapat alam nyo rin kung saan ang bahay ni Trillanes. Alam mo, Sunny, mas bata ka pa sa akin, pero ang mukha mo pa lang nagsalita ka ng tanggi na tanggi, todo ka ng kaso, lahat na lang kakasuhan mo, ay overacting ka, halata ka po. Halatang halata. Halatang halata, nagsisinungaling ka, at halatang halata na kinakabahan ka, nagpapanik ka. Kasi ang mga taong nag-deliver ng pera sa iyo ay hindi mo inasahan na mga tauhan mo lang pala sa Philippine Navy. Ngayon, siguro, mas maganda siguro ipakita ko kung saan banda ang bahay ni Trillanes. Bahala na kayo kung ano, hindi ko sabihin kung saang subdivision. Basta magbibigay lang ako, mapapakita lang ako ng Google Earth. Yan. Andyan lang yan. Nandyan lang yan sa lugar na yan, ang bahay ni Trillanes. Nandyan lang yan. Sabihin natin, sa Antipolo lang. Sa Antipolo. Dito natin i-click Ay, nako, Trillanes ka talaga. Sinungaling kawatan pa. Ginagawa mong hanap buhay ang ICC na kaso ni Digong Duterte. Ginagawan mo pagkakitaan ang kaso ni Duterte. Ibig sabihin, very, very, very clear na ang sitwasyon. At alam na natin ngayon kung bakit nagkakaso si Duterte. Talagang tinrabaho at nagbigay talaga ng pera si Trillanes sa ICC. Bakit? Bago ko ipagpatuloy, nais ko muna mag-review. 2017, nagsampa si Trillanes, kasama niya si Matubato, si Attorney Jude Sabio. Yung affidavit ni Matubato ay sinampa nila sa Office of the Prosecutor ng ICC. Tapos walang nangyari. Tumalon tayo, 2018. February 8, 2018. Inanunsyo ng prosecutor noon na si Fatou Bensouda na isinusumiti na at umpisa na nila ang preliminary examination. Natural, tuwang-tuwa si Trillanes. Bakit naman matutuwa si Trillanes? Sapagkat po ay
galit na galit siya kay Digong. Bakit siya galit kay Digong? Tandaan ninyo, bago mag-2016 election, niligawan pa ni Trillanes si Digong na tatakbo si Digong na presidente at siya'y tatakbo na vice presidente. Hindi pumayag si Digong kasi ayaw na tumakbo. Pero bandang huli, napapayag tumakbo. At ang naging vice presidente niya ay si Alan Peter Cayetano. Gusto rin ni BBM na siyang vice president. Pero walang nagawa. Pinili ni Duterte si Alan Peter Cayetano. Ang nangyari, ang nanalo yung binoto ko, si Leni Robredo. Ang boto ko noon, tapatin ko na kayo, Leni Robredo, Vice, Digong Duterte, Press. Ganun lang po. Kaya pasensya ka na, Alan Peter, BBM, hindi ko kayo binoto ang dalawa. Trillanes, lalo kung hindi binoto. So, ganun po nangyari. Ganun siya kagalit. So, ibig sabihin po, pagkatapos ng eleksyon, natalo siya. 2017, pagpasok pa lang ni Digong, nagkaroon ng patayan. Dito, nakakita ng butas ngayon si Trillanes. Ang iniisip nito, ang career nito, kikita siya. Extortionist ang style niya. So, gagawa siya ng kaso ngayon, hoping ligawan siya ni Digong. Bigyan siya ng pera. So, ngayon, nakumbinsi na si Bato-Bato, gumawa ng affidavit, kinausap niya si Attorney Jude Sabio. Pagkatapos, si Attorney Jude Sabio nagalit later on. Hindi binayaran ni Trillanes. At nagalit, sabi ni Jude Sabio, bago siya mamatay, niluloko lang ako ni Trillanes. Kung ano ang mga pangalan na nilagay. Well, hindi naman natin alam doon kung totoo si Jude Sabio o kung totoo si Trillanes. Basta what is happening or what was happening is true, and is this the withdrawal of Jude Sabio from Trillanes. At according to him, hindi siya binayaran ni Trillanes ng kanyang professional fee. Natural. Wala pang kita sa Trillanes eh. Gumagawa pa lang ng diskarte. At hoping Digong Duterte kasi marami nang namatay noon eh pagpasok eh. June 30, July 30, July 1, 2, 3, 4 sinamantala ni ni Trillanes. So pagkatapos noon, dahil sa maraming namamatay, naengganyo naman ito si OTP or prosecutor Fatou Bensouda. Nag-anunsyo siya noong February 8 ng investigation, preliminary examination para sa Pilipinas. Ito naman si Digong, nataranta, siguro may agad ba si Isal Panelo, winidraw ang Pilipinas sa ICC noong March 16, 2018. The same year. Sa pagka-withdraw, ito naman dapat nagbigay naman iyan ng warning kay Fatou Bensouda na may 1 taon na lamang siya. Trabahuin niya yung kaso na 1 taon para maisampa niya kagad. Ang problema, hindi gumalaw. Bakit hindi gumalaw? Sabihin na lang natin na hindi nakadiskarte si Trillanes. Hindi siya nakakita ng funding. Kasi panahon na yon, 2018, ay hirap siya makahanap ng financier. Siyempre, takot lahat kay Digong. So, anong nangyari? Walang nangyari. Umabot na lang ang May 24, 2021, saka pa lang nagsampa ng request for investigation si Fatou Bensouda noon laban sa Pilipinas. Ang imbestigahan, Pilipinas lang. Walang tinutukoy na particular na tao. Pilipinas lang imbestigahan. So, Diyos ko, kapag bansa po ang involved, lagi po niyan na principle of international law. Alam yan ng mga abogado na nakikinig sa akin. Mga judge, mga experts in international law, alam din ito ni Harry Roque that if you want to sue a country, you must get the consent of that country that you are suing. So at that time, hindi si Digong kinasuhan. Ang kinasuhan nila ay Philippines, Republic of the Philippines. Therefore, kung hindi na member ang Philippines sa 2021,
wala ng kapangyarihan ang ICC kumaso sa Pilipinas noong 2021. Pero ang nangyari, matapang ang loob ng ICC na pre-trial chamber judges. Inaprubahan ng September 15, 2021 ang request na mag-imbestiga. Well, the rest is history. At yan ang nangyari. Nagkaroon ng investigasyon. Pero bakit 2021 ay wala pang nangyari? 2022, wala ring nangyari. Pero yung pag-request nila ng 2021, yung October 2020 ay pumasok na si SPO3 Arturo Las Cañas. Kaya medyo lumakas siguro ang tapang ni Patubin Sauda, nagsampa na siya ng request for investigation in the Philippines, not to investigate Duterte, but the Philippines. Ayun. Pagkatapos, nanalo naman si Marcos, sumunod, medyo malamig pa, dumidiskarte pa lang si Trillanes. So, hindi pa siya nakakuha ng buwelo. Walang nangyari. In the meantime, denial king pa si BBM. Hindi namin ipasasumiti ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC. Ganun lagi sinasabi ni BBM. In fact, inutusan pa nga si Minardo Guevara na Office of the Solicitor General noon na magsampa ng deferment mula sa ICC sa investigasyon sapagkat ay sabi nila kaya naman ng Pilipinas imbestigahan. So ngayon nagsampa sila. Ang nangyari, pinagbigyan sila as a matter of right, pinagbigyan sila ng Office of the Prosecutor. Kaya nagkaroon ng hinayaan ng Office of the Prosecutor ng Pilipinas. Binigyan sila ng 1 taon. Pagkatapos ng taon, nagsampa na naman ng request ang Office of the Prosecutor. Mukhang walang nangyayari. Kaya dapat ituloy na ang investigasyon. Kaya nangyari, napilitan si Mr. Minard Guevara na magsumiti ng report. Pag-report niya, 61 lang na imbestiga niya. Ganun kasimple. So ngayon, ang nangyari, binasura naman ng Office of the Prosecutor ang gusto mangyari ng Pilipinas. So kahit na gusto pa ni argumento ni Guevara ay tuloy, ay binasura. So nung nangyari, nag-apila ngayon si Guevara. Kinuha niya yung British na abogada at siya yung lead counsel ng Philippine government. At ang inargumento ng abogada na nagtayo bilang abogada ng Pilipinas ay ang argumento niya, dapat ibasura na ang kaso laban sa Pilipinas sapagkat po ang Pilipinas ay hindi nakasapi ng ICC nung panahon na nagsampa ng request for investigation ang Office of the Prosecutor na imbestigahan ang Pilipinas noong May 24, 2021. Kasi bakit? Kasi nung nagsampa si Digong ng withdrawal noong March 16, 2018, mayroon na silang warning na 1 year ay final na ang withdrawal. So 1 year ended on March 16, 2019. At saka on the next day, March 17, 2019, ay wala na. Hindi nakasapi. Nevertheless, pagkatapos nyon, bilang mo, tingnan mo, walang nangyari. 2022, 23, binasura. July 2023, nag-apila yung apila ng British lawyer. 5 yung judges sa appeals chamber, 2 judges nag-umayon sa argumento ng British lawyer na nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya 2, pero ang 3 nagbigay ng go signal sa Office of the Prosecutor na tuloy ang investigasyon. Kaya 2 out of 3. So ngayon, ang nangyari, bakit? Ano yon? July 23. Ano nangyari? Wala. Tulog ang kaso.
So, 2023, tapos sinabi ng mga Marines, December 2023, pumasok na ang ICC. Doon nakipagkita sa Marines at saka kay Sentry. Binigyan ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada ng mga tauhan ni Saldico si Trillanes ng $2 milyon at ibinigay ito sa mga investigador ng ICC na pinangungunahan ni Chantal Daniels. Yun! Kasi doon na kumita, nagkaroon ng budget si Sentry noong December. Kasi nagsimula ang delivery niya yung September 2022, pero ang budget lang noon ay maliit lang ang flood control project sa panahon ni Duterte. Yun ang project ni Duterte noon. So 2023, nagkaroon ng malaking project, nagkaroon ng malaking pondo ang flood control at nabigyan na ngayon, simula ngayon, noong 2023 December. Sabi ng mga Marines, nakita na nila, sinusundo nila lagi sa airport yung foreigners na tinatawag, na it turned out, ito pala yung mga ICC investigator. At dalawa sa babae dyan, ang isa dyan, ang leader nila ay si Chantal Daniels. Anak ng weteng. So, kaya ito po, nagtutugma-tugma ang petsa ng pangyayari kaysa pera na binibigay ng mga Marines kay Trillanes. Tapos ito nga yung Trillanes, nagsampa pa siya ng kaso. Kung ano nung kaso, kunwari, ano siya, matindi na nagtatanggi. Pero Trillanes, ipakita ko sa dito mamaya ang salita ng Marines mismo na nagbigay sa iyo ng pera, pangangatawanan niya at personal niyang alam. Pati kahit nakapikit siya, alam niya ang bahay mo. Yan ang problema mo, Trillanes. Trillanes? So ngayon, in the meantime, 2023, 2024, 2025, pabalik-balik ang mga foreigners na investigador ng ICC. Pero bakit umabot sa this February 10, 2025? Doon pa lang sila nakasampa ng motion na magpadala ng warrant of arrest laban kay Digong. Ang layo! Nang ibig sabihin po, bakit ang tagal? Kasi wala talagang ebidensya. Nang-imbento pa ng ebidensya. Ako po bilang aral at sanay, may karanasan na abogado, isang araw ay mahaba na para sa akin para makabuo ako ng kaso. Kung talagang may ebidensya. Pero kung walang ebidensya, kahit isang taon pa, hindi ko kayang buuin ang kaso. Yan po nangyari dyan. Ibig sabihin, nang-imbento sila ng Trillanes ng ebidensya. Ang target niya walang iba. Si Digong Duterte lang kasi galit siya dyan. Bakit hindi niya sinabay? Bakit hindi niya sinabay pati si Bato? Dapat iparesto na. Pati si Bungo dapat pinaresto mo. Pati si Vitaliano Aguilar. Pati si Albayalde. Pati si Danao. Sino pa? Pati si Dante Giran. Pati si Isidro Lapiña. Bakit hindi mo sabay-sabay? Kung may ebidensya kayo, bakit hindi sabay-sabay? Hindi sabay-sabay dahil wala kayong ebidensya. Ganun lamang po. At ginamitan nyo ng pera. So ngayon, ipakita ko muna kung saan dito ang bahay ni Trillanes. O, saan dito Hindi ko lang magitin ng street kasi baka puntahan nyo sa street. Basta dito lang sa Town and Country Homes. Yeah! Town and Country Homes. Hindi ko lang sabihin kung anong street. May bubuksan lang ako. Dito banda sa ano. Din dito lang ang bahay ni Trillanes. Eh? Balik. Dito tayo sa
Yan. Yan, dito banda. Ano siya? Team Barangay San Luis, ha? Pamahalaang Barangay ng San Luis, lungsod ng Antipolo. Malapit lang dito, hindi ko pinapakita kung saan talaga. Hmm. So anyway, basta diyan ng banda. Dito ng banda. Sa subdivision na ito. Town and Country Heights. Ito. Dito si Trillanes nakatira. So anyway, pinakita ko lang kung saan nakatira si Trillanes. At ayon po sa Marines na kahit nakapikit pa mata niya, ay alam na alam niya ang bahay ni Trillanes. Ito tayo. Ito, pakita natin yung interview sa Marines na alam niya kung saan ang bahay ni Trillanes. Ito po. Sige Okay. Sarge, pasok! Yes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay tasampahan ng kaso. Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yan sa Antipolo. At huling nag-deliver ako dyan. Trillanes, kahit nakapikit pa mata niya, alam niya bahay mo dyan sa Antipolo. Kasama ko si Mark Tiksay noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Oo? Anong akusasyon dyan ka na? Totoo. Pati yung 2 million na binibigay sa ICC investigator. Grabe. Tsaka yung palagi lang silang deliver ng 10 million na kaya nasa papel. Sa envelope. Nagde-deliver kay Trillanes. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil Wag kang magsinungaling sa kanila. Trillanes. kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Antipolo? Si sir, Antonio Trillanes, former. Sir, pwede malaman kung magkano? Yun, sir, yung portable All the coupon, envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yon, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Dahil totoo lahat yon. Yun ang totoo dun, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir,
Kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003. Yun. Doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yon. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya. So yung respeto namin, napakalaki, sir, ang respeto namin. Ang nilalad lang namin dito ay yung parang yung pawang katotohanan lang na pa namin sa kanya. Kaya wag niyang pasinungalingan yon dahil tutulak yon, sir. Yun lang po. Sir, sa una yung deliver, sir, ng Mali-Malita, hindi ba talaga kayo nagkaroon ng duda? Wala, sir. Wala talaga? Wala kaming idea doon, sir. Yung Mali-Malita na yon. Pero alam niyo ang laman. Oo, sir, alam namin ang laman kasi binibilang nga doon, sir, sa sa Hindi ba Baliberde. talaga pumatak sa utak niyo Oo, na, sir, wala sa "Oh, amin ang yun. laking pira nito"? Opo, wala sa amin yun. Huli na lang po namin nalaman na yung pera na pala na yun ay galing sa flood control project. Kung nakita ninyo kumupit yung mga pulis, sir, hindi ba kayo nainggit na kumupit din? Wala naman kami, sir, na nakitang pumupit ang mga PNP na kasama namin. Hindi na namin, sir. Pero na-picturean niyo po, hindi ba? Wala, sir, siguro yung fake news yun, sir, na yung lumabas doon na may picture na may kamay. So, hindi na nakalagay sa affidavit namin yan, sir. Wala sa affidavit namin. Wala sa affidavit niya? Hindi Wala, sir. firmado po. Kinusa ko sa binigay yung pera kay Chairman George Garcia. Anong kapalit nun? Wala naman, sir, yung ano lang sa amin doon na nakipag-meeting sa kay boss sa Midas Hotel. So, meron kaming van dyan na bulletproof. Yun lagi yung may laman ng pera. Naka-standby. Sino yung boss, sir? Si Boss Saldi. Ngayon, kami ng mga security, kasi pag meeting ko sa taas, ay nagi yung mari. Nandun yung close-in, saka yung mga dikit sa damo. Hindi naman lahat papasok. So dito kami mga security driver sa gilid, nakakapaikot kami. So yung sasakyan namin na may laman ng pera, so nakita namin na dumikit yung sakyan niya. Saka sila niya ni Mark saka Paul yung transfer sa sasakyan niya, sir. Okay, question guys. And sir, follow up ko lang din yung sinabi kanina ni Benji. Sinabi niyo hanggang dulo. So kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, so hindi na po kayo magre-recant ng mga statement niyo sa affidavit niyo. Wala na, sir. Wala nang atrasan. Wala Wala nang nang atrasan. atrasan. Kawawa sila, wala nang atrasan yan. Sa totoo lang ito, mga batang ito, mga pamilya nila, delikado pa. Wala silang kakayahan eh. Wala silang sandalan. Yung tao na walang depensa na may balalagay sa kanilang sarili, and yet naglagay pa sa kanilang sarili sa balag ng alanganin para lamang may ilagbas ang katotohanan, Ronel, tanda yan ng katotohanan. Ganon po yun. Hindi po sila takot. Nag-iingat lang, Ronel. Para darating ang araw na kung si Sarap na ang presidente, lalabas sila at titistigo, itutyuin ang lahat ng mga kawatan. Ha? O ito ngayon, si Trillanes, pakinggan natin sa si Trillanes kung paano siya dumiskarte. Paano niya, may style talaga siya, para paniwalaan siya na hindi siya hindi siya kunwari magnanakaw. Trillanes, napkakabuang ka. Grabe ka, style mo talaga bulok. Bakit ka panik na panik? Kung nagpapanik ka, totoo yun. Pakinggan natin itong istorya ng ito, nagbalita to. Ano pangalan nito? Yung nagbalita na to na isa ito siguro sa nakatanggap ng pera sa media. Kasi ganoon ang sinabi ng mga Marines. Binigyan nila mga media ng pera. Senator Antonio Trillanes denies allegations he received cash from a fugitive ex-congressman to assist the ICC in its investigation of Duterte's crimes against humanity. Trillanes vows to file cyber libel complaints against former Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod, and other persons behind the allegations. Trillanes believes the accusations are meant to undermine the ICC's credibility. Well, ito nga po, no? Una-una,
I vehemently and categorically deny na may tinanggap ako na $2 million o kung anuman halaga mula kay saldi ko para daw dito sa ICC investigation o kahit sa anumang mga operations. Suddenly ngayon, Ayan. Halata ka talaga. Yung style mo kaso-kaso, wala yan. Ma'am, mas madali kapag mabibisto kung kumakaso ka. Alam mo bakit, Mr. Trillanes? Tanangin mo mga abogado mo na honest sa'yo. Ganito po yun. Ang issue halimbawa, totoo ba yung $2 million na binigay sa'yo, na pinaabot para sa mga foreigners, na mga foreigners na na ay taga-ICC? So ngayon, ang issue kung totoo yan o hindi. Dahil kung ako halimbawa ang abogado ng mga Marines, anong gagawin ko para matalo kita sa kaso? Simple lang, Trillanes. I-remind lang kita na dahil ikaw ang umakusa, ikaw ang may obligasyon na magpatunay na hindi totoo yan. So ngayon, paano patunayan na hindi totoo yan? Sige nga. Ikaw ay may obligasyon magpatunay na hindi totoo. Ang hirap patunayan, di ba? How will you prove na hindi totoo yan? Yung $2 million. Ipakita mo lahat ng mga litrato kung saan-saan ka. Sapat ba ang testigo para patunayan na hindi totoo yan? Hindi po. Ibig sabihin po, sa ganong uri ng kaso, matatalo ka na kagad dahil hindi mo kayang patutuhanan na hindi totoo na nagbigay sila ng $2 million sa iyo. Bakit? Hindi kasi sapat ang pagtanggi na sabihin mo lang, hindi po totoo yan, hindi po, hindi ka manalo. Tandaan mo, ikaw po ang mag-akusa, kaya ikaw may obligasyon magpatunay na hindi totoo ang $2 million. O ngayon, diyan pa lang tapos ka na. Tapos, dahil tiwala ako sa mga salita ng mga marino na yon, ang gagawin ko, hindi na ako magsasampa ng tinatawag na debarrer to evidence. Ang gagawin ko, paupuin ko sila at mag-request ako sa korte na dalhin ang mga Marines, kung nagsasabi ng totoo yung mga Marines dito, dalhin sila ng korte, ipaturo sa kanila kung saan ang bahay ni Trillanes. At ipaturo kung saan, kasi sabi nila, kahit nakapikit sila, alam na alam nilang bahay ni Trillanes diyan sa Town and Country Homes, diyan sa Antipolo. Number 28, Duhat Street. Trillanes, hindi man naintindihan, hindi ka kasi abogado, kaya huwag ka magsampa-sampa ng akusasyon. Napakahirap patunayan na hindi totoo. Ngayon, kung hindi mapatunayan na hindi totoo, talo ka. Naintindihan niyo ko, guys, kung gaano kahirap pagpatunay? Paano hindi patunayan ni Trillanes na nagsisinungaling ang mga Marines, nang nagsasabi ang mga Marines na noong December 2023, si Trillanes pa ang nagpapadala ng text message sa mga Marines na susunduin ang mga taga-ICC. So paano mapatunayan ni Trillanes na hindi totoo yung $2 million? Ngayon, siyempre, nandyan ang kakampi na nila si Saldico. Patunayan ngayon ni Saldico, ito ang pruweba na nag-withdraw kami. Tapos, patunayan pa, dadalhin ngayon, ebidensya si Mark Tiksay at saka si John Paul Estrada na siyang nagbitbit ng 2 maleta na tig 56 million para ipapalit na magiging $2 milyong. Ngayon may tanong, di ba ang hirap magpapalit ng peso sa dollars? Ano ngayon ang gagawin mo, Sentry? Ganito po ang gagawin mo. At ganito ang ginawa nila para nagkaroon sila ng $2 million. Dinala nila ang $56 million na malita sa isang casino
sa casino ni Enrique Razon sa Soler. Tapos, kunwari, susugal sila, bumili sila ng tig 56 million, dalawang 56 million na chips. Kunwari, laro-laro ng konti. Tsak, patalo mga 1 million. Pagkatapos, matagal na lang laro, yung perang pinapalit sa chips, ibalik nila yung chips, papalitan nila, gawin nilang dollars. Kaya nagkakaroon ng $2 million. At dahil galing sa casino, ay hindi na ito titingnan ng AMLAC. Ganun po ang diskarte. Ha? Trillanes, gusto mo turuan pa kita kung paano diskarte dahil may pasok? At alam niyo guys, si Enrique Razon, ginagamit niya ang Soler na money laundering. Kaya ang mga corrupt na congressman ay kasama ni Enrique Razon. Kaya totoo yung sinasabi ni Kiko Barsaga na yung nagtitipon-tipon ang mga kasapi ng National Unity Party ng mga congressmen at binibigyan sila ng pera ni Enrique Razon kasi kailangan ni Enrique Razon magkaroon ng prangkisa kasi meron siyang national grid business. Meron siyang power plants na pag-ipon at siya nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Kailangan niya rin ng prangkisa kasi may bagong negosyo siya na kinukuha niya, siya nagpo-provide ng landfill. Kita mo sa Binaliw, sa Cebu, yung gumuho na maraming patay, si Enrique Razon ang nagpapatakbo nun. Ganun po ang diskarte kaya na kailangan nila si Razon. Dahil sa Soler, ginagamit ito na money laundering tool. Naku, ang hirap, kawawa ka talaga, Trillanes. Hindi mo po kaya patunayan. Kahit pa si De Lima, hindi niya kaya patunayan na hindi totoo na binigyan siya ng supot-supot na pera nung nagkita sila ni Saldico sa Townhouse number 8 at Townhouse number 9 doon sa Forbes Park. Ha? So ano ngayon? Trillanes. So, pakinggan natin ulit ang mga Marines. Si Trillanes muna, pakinggan natin. Habang nagsisimula ito, ilalabas nyo. So hindi totoo yan. At dahil dyan, kakasuhan ko po sila ng cyber libel. Paano patunayan ang cyber libel? Mapatunayan mo lamang ang cyber libel kung mapatunayan mo na hindi totoo yung $2 million. Paano patunayan na hindi totoo? Kasi ikaw ang nag-akusa, ikaw ay may obligasyon magpapatunay ng akusasyon mo. Ang mga akusado ng mga Marines, kung ako abogado nila, simple lang gagawin ko at manalo na kami. Wala nang maraming galaw. Sabihin ko lang, we invoke our right to remain silent. Hindi na magsasalita. Pag hindi magsalita, bahala ka sa buhay mo kung mapatunayan mo kami na totoo yung na hindi totoo. Totoo na hindi totoo ang $2 million. Ay. Ibig sabihin, di ba? Kabisado mo na? O, makinig ka. At itong sila Baligod, itong mga sundalo na ito na dati, no? It's unfortunate kasi ayaw natin mangyari ito sa kanila. Kaso nagpagamit sila no? Paggamit? Ikaw na paggamit, gago. Nang una, wala namang ano ang sinasabi nila, parang mali yung pagkakandak ng ICC investigation dito sa bansa. Nasa mali sila rito. Ha? Ay, nako. Kakahiya ka talaga, Trillanes. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative. Ito, pakinggan natin ang Marines na umakusa sa iyo. Okay, so sir, bago lumabas si Gutesa, nakipag-coordinate ba sa inyo? Wala sir. So sarili talaga niya desisyon yun.
So nung nalaman niyo yun, ilang buwan ba yun bago kayo lumabas? Bago paglabas yung TESA? Nagkaroon na ba kayo doon ng pag-meeting? Ano ba tayo? Lalabas ba tayo nito o hindi? Comment po. Sa amin kasi dyan, sir, yung mga opisyal namin dyan, kumbaga, inuhod kami na huwag na kayo sumali doon. So, merong ano dyan, sir, na inano kami ibang nga lumabas. Until, Kung pumutok si Tap Gutisa, yan lang po. Month prior, sir, pagkasama kami ni Orlego Tesa, ang sinabi sa akin, Chris, dyan ko muna, may pa-plant side na ako. Yung sabi niya, lilipat ako na ibang trabaho, hugutin kita pag ano. Ang hindi ko alam na pag after 1 month, na lumabas na siya sa Senate Blue Ribbon Committee, so nagulat kami, wala kaming idea, sir. Diyan na pala tap. so walang coordination ng nangyari Walang talaga. coordination nangyari. Diyan na pala tap. Akala ko hugutin mo ako, kaya naka-sponsor, akala ko hugutin mo ako. Dahil may bago tayong trabaho. Kasi panahon yun, pumutok na yung flood control na sir. Di, in-expect na namin na mawawalan kami ng trabaho talaga. Paano ang pamilya namin? Eh, sabi namin sa kanya, baka meron kang mga sambahan natin ng trabaho. Baka pwede. So nung paglabas ni Gutisa, sir, ongoing pa yung trabaho nyo? Yes, sir. Nag-deliver pa? Ay, hindi sir. Meron Parang- mga dala. Tinigil na Nag-deliver yun. pa rin. Meron din siya, pero hindi na siya madala. Okay, one more question, guys. Mga kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon nakikwestiyon yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo, ipawang kasinungalingan na dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo. So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes, po. Opo, sir. Opo, sir. Parindigan namin yan. Kasi yan ang nakita namin, sir. Hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit sa korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So sa nakikita natin ng sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yan. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos nung lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko, kung ang una ninyo sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyo sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300, pataas na ang MNLF, MILF, naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Opo, sir. Ayan very clear. Ngayon, At tukoy na ng mga otoridad ang so, patunayan natin. Ito, kasi maraming issue. Pati mga kaibigan ko hindi naniniwala. Ganito po yon. Lecturean ko kayo kung paano tumingin sa testigo at kung maniwala ba kayo dapat o hindi. Mga kaibigan ko po, I will not take it against you kung hindi kayo naniniwala. Pero mind you, ito po ang paliwanag ko kung bakit kayo maniwala. Number 1, lahat ng mga salita ay, as a rule, hearsay. Okay? Hearsay yan. Hindi mo dapat maniwalaan. Pero po, may tinatawag na exception to the rule. Ano yung mga salita na hindi mo magsasabi na hearsay? Number 1, yung salita ng tao na mamamatay na siya, alam niya na mamamatay na siya, at nagsalita siya, halimbawa, kung sino bumaril sa kanya bago siya mamatay. Ang salita niya po ay hindi hearsay.
ang tawag dyan. Ang tawag po namin dyan, dying declaration. Dying declaration. Wala pong taong mamamatay na nagsisinungaling. That is number 1. Number 2, example, number 2. Ang isang gwardiya na nagdo-duty bilang gwardiya at ang kanyang trabaho ay tagasulat sa logbook, lahat na may papasok, lalabas, nililista niya, pangalan ng tao, pangalan ng sasakyan, plate number at oras. Lahat po nilagay niya ay exception to the hearsay rule. Next, yung mga entries sa negosyo, ikaw, cashier, lahat ng ginagawa mo, pasok ng pera, palabas ng pera, basta nililista mo at nakalagay sa teller machine, lahat po yan ang ginawa mo ay exception to the hearsay rule at lahat po yan ay totoo. 3 na. Number 3, example. Ang babae na nagreklamo ng ni-rape ay exception to the hearsay rule basta may dagdag na requirement at kung pagkwentuhin mo tuloy-tuloy, hindi hearsay ang tingin sa kanyang salita. Sapagkat tinuturing siya na walang sinumang babae ang magsalita na ni-rape siya dahil kahiya-hiya yan. Maliban na lamang kung ang pakay ay katarungan, ibig sabihin, nagsasalita siya, nagkikwento siya ng katotohanan lamang. Number 5. Ang salita ng isang tao laban sa isang tao ay as a rule, hindi pwede matanggap maliban na lamang kung may ibang ebidensya na magpapatunay na sila'y magkakutsaba. Example, hard killer. Nagsabi siya, inutusan po ako, binigyan po ako ng pera ni Sara Duterte para ipatay si BBM. Example, sa biglang tingin, matatanggap ba yan ng ebidensya? Sagot, hindi po. Yan po ay dahil may doktrina na tinatawag na ang sinabi ng isa ay hindi mo pwedeng gamitin laban sa isang tao kung wala kang ebidensya na magkakutsaba pala sila. So anong ebidensya? Hiwalay dapat na ebidensya. So kailan pwede matanggap ang salita ng gunman? Kung mapatunayan ng ibang ebidensya na inutusan ng utak ang killer. Halimbawa, may ebidensya na GCash binigyan ng pera. Kaya ang GCash hindi pa sapat pera. Pero pag malaking pera, sunod-sunod, umabot 1 milyon, para saan pag 1 milyon? Ibig sabihin, may tiwala binigay sa killer. At nagkataon ng killer, ano pang iba? May testigo ka pa na magsasabi, nakita ko po sila na nag-uusap lagi. At narinig ko pa ang kanilang usapan na ipapatay si BBM. Yan. Ibig sabihin, dyan mo pa lang, pwede tanggapin ang salita ng gunman at hindi na yan hearsay. Ano pang iba? Yung mga sinabi ng isang tao sa panahon na siya ay hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling. At itong panahon na kung nagkataon na ang sinabi niya ay kontra sa kanyang interest. Halimbawa noon, mga 5 years ago, nagsasabi itong tao, uy, ako may-ari ng bahay niyan. Kaya lagi ako nakatira dyan. Talon ka ng 5 taon later. Nangyari na 5 taon, yung bahay na yan ay doon nakita na pinatay ang isang tao. Ngayon, nagtatanggi ngayon itong taong ito. Hindi ako pumatay niyan. Tsaka hindi ko bahay yan. Diba? Kita mo? So ngayon,
kung na-record yun, sinabi niya nung araw na bahay niya pala yan, pwede mo gamitin yung ebidensya niyan at iyan ay matatanggap ngayon na ebidensya. Ano pang iba? Kapag ang tao ay sobrang hina, kumpara na hindi niya kaya magsalita dahil papatayin siya at ang kanyang pamilya kung magsalita siya. At kung magsalita siya, ibig sabihin, exception to the hearsay rule. Another exception to the hearsay rule. Ganito. Si Pedro nakatayo sa pintuan. Sa labas, nakatingin siya sa kalsada. Si Juan na sa loob ng bahay. Nakikita niya si Pedro sa pintuan. Habang nag-uusap si Pedro at si Juan, biglang napasigaw si Pedro. Hello! Hi! Si Cesar! Binaril si Isko! Yan. Ibig sabihin, sa panahon na biglang salita, napasigaw si Pedro, hindi po yan hearsay rule. Hindi po siya hearsay. Kasi, yun ay sinabi sa panahon na kabigla-bigla ang sitwasyon. In other words, nakikita nyo ang mga uri ng salita na matatanggap na ebidensya kung ito ay matuturing na hindi hearsay. O, isa pa. Sa kaso ng Marines, tanong, pwede ba natin sabihin na tama, totoo, at exception to the hearsay rule ang sinabi nila? Pwede, mataas ang uri. Bakit? Sino ba naman sila? Kung ikumpara kay Trillanes, kay De Lima, at iba pa, ang dami-dami, kay Sandro Marcos, kay Bongbong Marcos, at wala na sila sa serbisyo. Pwede sila patayin anytime. And yet, nagsalita sila. Kaya, exception to the hearsay rule ang sinasabi nila. Ganun po mag-analyze. Sir Agustin Mondragon. Ganun po mag-analyze. So, having heard from me the classes of statements that cannot be considered as hearsay, yun. Ngayon, kung meron pa mga recording, patay ng bata ka. Patay kang bata ka. Yung text ni Sentry, papunta sa mga nagsusundo sa airport, ebidensya laban kay Sentry. Ang mangyari sa inyo, Sentry do kubon. Kaya natatawa na lamang ako kay Dilema, kay Father Flavio Villanueva, kay Eduardo Anyo. Sino pang iba na nagsampa ng kaso laban sa mga Marines? Nagtanong ba kayo kung bakit si Remulla ay hindi nagsampa ng kaso na tinuturo siya na siya pa ang host, siya pa ang nag-welcome sa dalawang ICC na guest sa bahay niya sa Bilair. Kasama si Nick Torre, kasama si Trillanes, kasama pang iba ron. Na nag-uusap sila patungkol kung paano hulihin, kasuhan si Duterte. Isa lang ang problema nila ay napansin niyo ba kagad-agad si Remulla ay umamin kagad? At nang umamin si Remulla, ito naman si Sentry, una, tinanggi yung ICC na istorya, napilitan siya umamin. Ano ang dahilan kung bakit si Remulla umamin? Alam niya kasi may recording, may hawak na video at mga cellphone ang mga Marines. May recording sila pagpasok sa gate. Tatanungin ng gwardiya, saan po kayo pupunta? Sa bahay po ni Secretary Boying Remulla. Ha? Ronel? Naintindihan mo ba? Nagtuturo lamang po ako sa rules of evidence. Kaya tandaan niyo po yan. Magagamit niyo yung balang araw.
Okay? Hanggang dyan na lang at bye-bye! Ronel, si Plat, Bato, Kasapakat, nag-file sila ng kaso. Pananakot. Pananakot lang yung mga kaso nila, Ronel. Kaya walang patutunguhan yung kaso nila. Si Grace Laurio, asa pa kayo ba nanalo siya? Mananalo po yan kahit magpaputol ka pa ng ulo. Berge Piquero, may video si Dilima. Rolly Ocampo hanggang si Pinky Lacson ang namumuno. Isa pa to. Kaya takot siya magpaimbestiga sa Blue Ribbon Committee kasi isa siya sa sinisiwalat ng Marines. Kasama si Tuta Soto. Ha? Nakaganti na si Dilima kay Digongyo. Ay, yung bata. Okay lang, walang problema yan. Otiksom, mabuhay ka po, Doc Toto. Elisa Balagso, Nagnami. Ronel, bakit si Digong mamamatay na lang, sinungaling pa? Ay, bakit mamamatay ba? Siya hindi Buhay pa. Ikaw talaga hindi mo naintindihan. Ronel, ang tingin ko sa'yo, bubo ko. Pasensya ka na lang ha. Ang tingin ko lang sa'yo, bubo. Hindi kaya, hindi ka naman bubo, talagang hindi mo lang maliso ang ulo mo para mapati ka kundi ng tuod. Bergie Piquero, troll sa adik at NPA. Grace Laurio, naka-content lang ito si Toto. Kahit hindi po kwentong kutsero yan. I am lecturing you what are the rules of evidence. Bergie Piquero, thank you for Sir Toto, causing your blog is very informative. Galaxy, ayaw talaga magpahiring si Pinky. Grabe. Friend ko, Dr. Toto Kasing, thanks for your experience. Anomaly, mabuhay po kayo. God bless you and my family. Tapos, Bergie Piquero, protector si Pinky. At si It Bulaga. Mula apari hanggang hulo. Lahat sila ay nagkakagulo. 1,000, isang tuwa. Buong bansa ay buba. 18 ex-soldiers. Sakit ulo ng gobyerno ni Marcos dyan. Kung pumunta mga yan sa Mindanao, protektahan ng Brother Islam ngayon. Opo, marami silang kakampi ng mga MNLF. Bergie Piquero, si Pinky may competition agad. Mali naman, saan niya kinukuha ang 805 niya? Ay, ilan bang grado mo sa PME sa math, Mr. Pinky Lacson? Ilang grado mo sa math? Anong math ang nakuhan mo? Kakahiya pa naman, pareho pa naman tayong PLM graduate. Naku po siya. Maliban sa PME ka. Ako maliban sa Mindanao State University. Okay. Kay Hin Talibinyo, Katoto, nagsabi na nga si Baligot na maaring mali sa side niya na sinasama. Hindi po, pinanindigan po ng Marines. Si Baligot ay hindi naman siya testigo. Ginawa niya lang ang kwento ng mga Marines. Kaya huwag kayo maniwala kay Tony Baligod. Ano lang yan kumbaga, starstruck siya sa mga Marines. Kung may nagkakamali, hindi niya kuha lahat. Sabi naman ng kapatid ko, si Dennis Kasing, may isa ritong di makabubon, baka atakdog ito ng malitagang. Dasher, Saker, sa ganyan na pala ang mga forma ng Marines, ang mga butsoy. Galaxy, binabaliktad talaga ni Trililing. Bangag na lang ang naniniwala sa kanya. Ronel, pamilya ng ilan sa 18 ex-Marines, humingi na raw ng tulong. Ay, wala yan. Kwento lang yan, Ronel. Bakit ka ba makakampi sa mga kawatan, Ronel? Natanong lang ako. Curious ako sa iyo. Ano ba talaga totoong pangalan mo? Magkano kinikita mo sa bilang troll? Grace Laurio, ito pa to, isang troll ito Nining Kausin, Sara Duterte pa rin kami. Bergie Piquero, ngayon, may financier na ang ICC. Alam mo, I dedicate this song, yung kanta ni Sir Engineer Leo Cansico, pamangkin ng the greatest composer I know, na si George Cansico. At kakantahin ko ang isa sa kanta ni George Cansico na kinanta ng isang one of the greatest Ilocano singers, Basil Valdez.
ngayon at kailanman. Sumpa kong iibigin ka ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, tutulong tayo sa mga Marines na yan. Dracher Ipsagil, amaw naman ka, attorney. You're in the wrong side. No, I'm in the right side. I beg your pardon. I'm in the correct side. Wala kang ebidensya para sabihin na nagsinungaling ang mga Marines. Istong, kung naging state witness si Saldico na wala criminal liability, hindi, sa sunod na papatayin po siya, Istong. Kaya hindi siya muna umuwi. Kahit na maging state witness ka, kung papatayin ka naman, wag na lang. Benji Piquero, ang president na namamasyal sa Amerika. Namamasyal pa sa Amerika. Si BBM, si Lisa kasama. Galaxy, ang magnanakaw, ang kapatid ay sinungaling. Nenen Duterte pa rin. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Galit na galit yung ibang anti-Duterte. Ronel, sana mapanood dito ni Trillanes. Wala akong pakialam kung ano panood niya. Benji Piquero, sinabi ko na sa inyo na hindi mananalo si Trillanes. Dulce, attorney, sana nagtatanong ang AMLA dyan sa malaking halaga niyan kay Trillanes. Bakit ang pera lang ni Sara inyong habulin? Habulin nyo yung pera ni Trililing. Ang dami. Santiago Sineta, basta magnanakaw, walang ahamin. Hay nako, kahiya naman kayo. Ailcero, tama ka, Tony. May nagsasabi gaganyan ng ginawa nila Alcantara. Kunwari lang yun, natalo si Alcantara at si Bryce Hernandez. Walang totoo doon. Pinalabas nila na yung pera ay galing na panalo nila, bumili ng chips worth 100 million at pinapalitan sa casino, sa Soler. Pagkatapos, kunwari natalo, pero wala natalo. Kunwari matagal lang, pero patalo sila 1 milyon. Tapos, dali ng chips ulit, balik sila sa cashier ng casino, papalit, pera na. Ngayon, ang pera may resibo na galing sa casino. Pinalabas na panalo. Ngayon, pwede na nila i-deposito sa bangko. Ganon katalino ang mga engineer na kawatan. Tapos, sino pa? Si Benji Piquero, manyakis ang ICC prosecutor. Helen Baguio, may video pinalabas si Atty. Libayan. Naalala ko yun. Sa sunod, tatapik ko yan ng video ni Atty. Libayan. Manny Wenceslao. Alam mo namang scripted yan, Chico Tessa. Hindi po scripted. Pasensya ka naman ni Wenceslao. Ikaw po ay nagsisinungaling lamang dito o di kaya naluko ka lamang. O di marunong kumilatis kung kailan nagsasabi ang tao ng totoo, kailan hindi. Kayhin Talibinyo. Paghilom diha katoto, napakulong na nga niya ang idol niya. Ayog to, anak Trillanes, tikalon kung si Ilungkot, tikalon. Darwin Pediasis, katoto, paano pa kung gawin ni Saldi ang mag-testify siya against kila BBM? Mamamatay sila. Antayin na lang pag si Sara ng presidente, sa kanila siya uwi. Ailcero, tama ka, attorney. Istong, swapang rin yung taga-ICC. May kaso pa sa babae, ang chief prosecutor nila. Tama ka. Bernard Magtibay. Ano mo si Melvin Magtibay na abogado na dating assistant ni Duterte. Ngayon kumakalaban kay Duterte. Ano siya? Traidor. Attorney Melvin Magtibay, traidor. Bakit mo ipasabi na ang mga Marines? Sige nga. Ano katwiran sa libro sa batas ang meron kang kadahilan? Unang-una, alam mo yan, Attorney Melvin Matibag, that you cannot compel any person to go to NBI. Pangalawa, ang sabpina ng NBI ay hindi mo magagamit na magkaroon ng contempt. Isang useless lang yan. Pananakot lang dahil sa NBI nang gagaling. But the truth is, it has no teeth. Ano ka, Melvin Matibay?
Gumawa-gawa ka pa ng istorya na kunwari magkukudita yung mga Marines. Pareha lang kayo ng inventor ni Remulla. Ang asawa mo nga, Attorney Melvin Magtibay, si Ann Magtibay na congresswoman sa San Pedro, Laguna, ang daming mga flood control projects na problema. Maraming mga mga ghost projects at saka substandard projects. Agustin Mondragon, huwag ka maniwala sa iniisip mo. Paniwalaan mong sinasabi ko, Agustin, maluoy ka. What you stated here is not true. It's wrong. So, Grace Laurio, si Leni Robredo lang katapat ni... Wala, matatalo lang si Leni, pasensya ka na. Berje Piquero, ICC, bulok-bulok, international kagaro. Noon mananalo si Leni, pero sa ngayon iba ng sitwasyon. Primo GR, DA, lahat pinagsasabi mo, wala man lang tumama. Ha? Alin doon ang hindi tumama? Sige nga. Dulce, good evening, Attorney Toto Causing. Ronel, imposible naman, hindi naman ganyan kahirap ng ICC. Ay, wala, wag ka naman maniwala dyan. Strong, wala man lang aamin na nagnanakaw. Tonyong Trililing. Romel Bengson, keep safe. O sige, naimbag nga rabi mga kapsat ko. Helen Bagyo, may video pinalabas. Ay, nakakaniyan. Santiago Sineta, basta magnanakaw, hindi alam ang mga yan. Hay nako, mahiya naman kayo. Galaxy, ang daming pambansang sinungaling at magnanakaw sa Pilipinas. Tomi-tomi, dapat malagim at karumaldumal ang kamatayan ang igawad sa mga ito. So, Grace Laurio, si Bergie Piquero, si Ailcero, tapos si Maganda Ate, magdasal ka na lang kayo, mamatay si BBM. Galaxy, tama po kayo. Sino Magdaate, Orlando Angeles, tama po. Ronel, takot ba kayo? Berhel Piquero, sino pa? Galaxy, si Hard to Find Music Channel. Magkano kaya bayad sa mga yan? Wala pong bayad yan. Klaro, dinlecture ko na sa inyo paano kayo magkaroon ng analysis kung ang isang tao na testigo ay nagsasabi ng totoo hindi. Kaya panghawakan nyo ng aking lecture. Vicky Zimbalist Morrison. Si Dilima nakatanggap na rin ng maleta. Ano sa kanya supot? Maliit lang. May Angeles, saan na kaya ngayon? Dahil nagtatago na kayo, hinanting na kayo ng NBI Police. Michael Angeles. Sino pa? Ailcero, Islario, Michael Angeles. Tapos sino pa? Robert Bengson. Sino pa? Mimi Authority. Good evening. Tapos Santiago Seneta. Sino pang iba? Si Galaxy, Estong, Rafael Cesar. Wala ng kredibilidad yung Trililing, sir. Okay. Sino pa? Tapos Dinalyn Isaac, mga DDH. Mag-like muna kayo. Duterte haters, DDH. Si Stong, solid evidence, may picturean. International Criminal Court, Kiday pala, Kiyoye. Kung totoo na nababayaran ng ICC, hindi ba mas may pera? Ay, wala na pong pera si Duterte po. Ubos na po. Lady B Channel, good afternoon, watching from UAE. Tapos si Michael Angeles, si Grace Laurio, sino pa? Si Kay Kumaro. Basahin lang mabilis ha. Si Istong, si Domingo Mirasol, ulol kahit naman sino kung 100 beses na pinuntahan ang bahay ay kakampi ni Trillanes. Bakit marami kayo kumakampi kay Trillanes? Kung kumakampi kay Trillanes na sinungaling, kayo sinungaling din po. Ganun lang po ang kasimple ang equation dyan. Lia Dulnuan, bakit hindi nila sinuportahan si Gutesa? Sinuportahan po nila ng mga sinuportahan pa na, narinig nyo naman. Siguro narinig mo ng salita nila. Soothing media meditation. Grabe talaga palitan ng missile ng US Israel at Iran sa Middle East. So,
Yung grabe din ang palitan ng missile ni Trillanes at yung mga Marines. Okay. Sino pa bang iba? Guillermo Velasco, paano mo nakikita bulag ka sa katotohanan? Sino bang sinasabi mo bulag sa katotohanan? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Guillermo, ikaw ang bulag. Hindi pa nakita. Ronel, sino pa? Ellen Baguio, Pyra, tapos Mike Villanueva. Huwag ka maniwala dyan, Pyra, kay Trillanes. Wala yan. Puro sinungaling yan. Tapos Port Real, Berit na Spears, Ami Kalnia po. Oy, taga Camarines. Si Ami Kalnia. Magandang gabi. Sino pa? Si Noynoy, Dulce. Sa Kalye Survey, kahit saan si BP ang na-leading. Wala tayong magagawa, talagang leading siya. Marilyn Mondok, Lindo Nakalan. Sino pa? So, hanggang dyan na lang siguro tayo. Mamaya babalik